Tayo po magbalat ng kwek-kwek. Isa sa pinakamahirap na gawin. Yung iba, akala nila mahal ang kwek-kwek pag binenta, pero hindi nila alam na marami ring damage. Ayan o. Maraming damage na kung saan pwede kang malugi. Makikita nyo, ayan o. Yan, hindi maganda. Hindi lahat ng nilalagang kwek-kwek perfect pag binalatan. Minsan, pangit din. Minsan may bulok, mabaho. Considered as waste pag may mga ganitong bulok. Ayun o, mahirap balatan. Ayan o, hindi maganda yung pagkabalat. Ang kwek-kwek kasi, halimbawa, binili mo siya ng 100 pesos, isang karton. So, kaya siya mahal, kaya siya nagiging mahal kasi maproseso yung paggawa nito. Papakuluan, tatanggalan ng balat, tapos gagawa ng pang-coating, ipiprito. So madaming process, kaya medyo mahal ang kwek-kwek pag binenta. At hindi lang yon, marami kasing bulok or mabaho. So bawas din yun sa benta mo or tutubuin mo dun sa kwek-kwek na binili mo. So, kaya nagiging mahal. So, sa lahat po ng mga customers, alam nyo na kung bakit nagiging mahal ang kwek-kwek pag binibenta. Minsan maganda oh. Yan, maganda. Minsan kasi, pag tag-ulan at nababasa yung mga pugo, madaling mabulok. Ayan, katulad niyan, hindi maganda yung pagka kasi lumalabas yung yellow niya. Ito naman, hindi maganda ang pagkabalat. Ayan, o. So, hindi lahat ng pugo na binibili nyo is maganda pag nalaga na. Guys, tapos na kami magbalat ng itlog. Ito na yung mga pinagbalatan. And hiniwalay namin yung mga itlog na medyo natatanggal na yung yellow sa natatanggal na yung kanyang dilaw sa body niya. So para pag prinito namin, hindi ganon kahirap iprito. Tapos nakahiwalay din yung mga nabubulok. Ayan. Hindi talaga may iwasan yan, may mga nabubulok. Ayan, tulad yan, no? Ayan. So, ito na yung mga nabalatang itlog. Ayan. Hindi pa rin naman siya perfect. May mga natatanggal pa rin yung banda sa dilaw-dilaw niya. Dilaw, o mga yung parang tawag doon yung dilaw ng kwek-kwek. Natatanggal pa rin. So, ayan na yun. Ipiprito na namin ngayon yung aming kwek-kwek. Kakainin ko. So, yun guys. Tayo ay gagawa na or magluluto na tayo ng kwek-kwek. Tapos kailangan natin ng harina. Ayan. Dito natin first ilalagay yung ating mga itlog pugo. Ayan. So yung pugo, ilagay muna natin sa harina para pang first coating. Para kumapit yung pang coating. Yun yung purpose ng harina. Yung pagtitinda ng kwek-kwek ay hindi basta-basta kasi seasonal din yung presyo niya. Minsan, pag tag-ulan, tumataas yung presyo ng pugo. Minsan naman, madaling bumaba. Pero medyo mabilis din tumaas yung presyo nito kadalasan. Tapos, syempre, kaya mahal yung yung benta natin or yung gawin natin ibenta pag nasa labas na. Kasi nga
minsan mahal yung pagkabili sa palengke. At the same time, syempre, pag binabalatan mo siya or nilalaga, hindi naman lahat ng pugo na binili natin is perfect. Kumbaga, hindi lahat buo, hindi lahat in a good condition. Minsan may mabaho, minsan bulok din, ganun. So, kaya sometimes mahal din yung pagka-presyo natin or even pagkabenta natin pag ano na, nasa ano na siya. Ang gulo! Basta, mahal yung benta natin pag mahal din yung presyo, ganon. At siya ilalagay dyan. Alam niyo kung bakit ko hindi ginagawa to dun sa aking food cart? Kasi madumi. Dugyot siya tignan. While nandun sa food cart, tas pire-prito mong ganito, dugyot. Kaya ayoko. Mas maigi na lang sa bahay gawin. Pire-prito. Para kahit papaano hindi hassle. Kasi pag doon pa natin ginawa sa food cart natin, medyo hassle pa. Yan. So ilubog natin. Yan. So pag may arena kasi siya, kakapit yung pang-coating. Yan tulad dito. Madali siyang kapitan ng pang-coating pag may arena. Ako dyan, paano naman ako? Ito yung yan yung result. Ito yung result ng ating kwek-kwek. Sa kwek-kwek guys, kailangan hindi siya maputla. Kasi pag maputla, pangit. So, kailangan maganda yung color niya. Kumbaga, yung pagka-orange niya, dark. Para litaw na litaw. Thank you for coffee, sister. Yan nilalagay ko siya sa arena. Papakita ko sa inyo. Ayan Ayan. Nilalagay ko siya sa arena para ma-coat. Tapos idiin natin na ganyan. Ha? Gusto niya. Yan. So, sa pag-process kasi ng ating kwek-kwek, medyo maproseso. So, balikan ko kayo guys after ko maluto dito. Papakita ko sa inyo lahat ng mga naluto ko. So, see you later. Ayan guys, tapos na ako magluto ng kwek-kwek. Ito na yung mga kwek-kwek na ginawa ko.
Yan. So, dating 200, ginawa ko ng 300 pieces. And then, so, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo and marami kayo natutunan sa aking vlog. So, see you to my next vlog. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. I'm Jay Bernardo. So, bye!